Hello, hello bro. Yan. Rinig ba? Yeah. Yan. Hello, hello, hello. Hello? Naririnig ba? Wait lang, set Alright. up ko lang. Okay. Rolling tayo bro. 3, Alright. Naka-live ba tayo? Sorry. ano lang, Ay, hindi video. naman. Okay. Okay. Record. 3, 2, 1. So ayun, what's up guys? Ayan. So welcome sa ating vlog and kasama natin ngayon si Nikki J. De La Cruz. So siya yung founder ng Click Ali and siya rin yung developer ng Sila App ba bro o Silya App? Sila. Sila. Parang So, syllable. Yeah. Syllable. So, ayun, siya yung developer nun and founder ng Click Ali. So, ayun bro, kamusta? Pwede mo bang introduce yung sarili mo? Tell us about Click Ali and Sila App, bro. Yeah. Okay. First of all, bro, maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa Thank you din sa pag-accept. vlog nyo. More power to you. And yeah, unahin ko lang sa sa introduction ko sa mga reels ko, no. Ang sinasabi ko doon ay hello, I'm Nix. So, yun yung introduction ko sa sarili ko sa mga reels. So, I am Nix. So, I am a web developer by profession. I am the creative director and founder of Click Ally. Correct ko lang bro, it's Click Ally. So para siyang ally, kakampi. No? So parang ganon. So, and yes, I am also the developer of Sila, Learn by Bayan in Minutes. So yeah, ano pa ba? I'm also a former educator. Nagtuturo ako before sa BSIT and still working on nag-freelance din ako before. So mamaya i-kwento ko yung journey ko, how I came from being a freelancer to Click Ally, founding Click Ally. So yeah, that's it. So dito bro, sa Click Ally tsaka sa isang app na ginawa mo, yung target client mo and then ano yung problem na sinosolve ng app mo? Basically, nag-start ako with Click Ally. Kwento ko lang na yun nga, nag-start ako as a freelancer since third year college. Gumagawa na ako ng mga websites and systems for clients. So, ang nangyari is parang gusto ko siyang gawing business, gawing kong service business. And yeah, same lang din naman ang ginagawa. Like, kukuha ako ng clients and we'll do the websites and systems for them. But this time, nagkaroon ako ng target niche and target ng mga tao na gustong tulungan. This time, yung mga businesses, dati kasi any businesses na gusto ng website, yun ang target ko, makuha. But now, any business na they care about accessibility. Ano yung accessibility? Parang paano magiging mas accessible yung website mo, yung system mo para sa mga PWD. And, especially yung mga may problems with vision. Yun yung target ko. So, yeah, alam naman natin lahat na tayo ay nasa digital era ngayon. Yes. But in the near future, of course, tayo mga nasa digital era, mga sanay tayong gumamit ng computer, mag-surf sa internet. But magkakaroon din ng time na rin tayo. Kumbaga makakaramdam din tayo ng dahil sa katandaan, di ba? Possible na lumabo yung paningin natin. Worst case, syempre mawala yung vision natin. I still want to, kumbaga, make the web accessible for those people na lumabo yung mata or talagang wala. So, marami kasing nakakalimot na maglagay ng accessibility feature sa mga website nila. Hindi siya nagiging priority. So, kami sa Click Ally, ang make sure namin na
every website na gawin namin is automatically accessible Accessible para sa without additional fees for the accessibility features. Hindi, kasama na yun sa feature. So yeah, yun ang gusto kong mangyari in the future, na lahat ng websites ay accessible. Hindi siya, kumbaga, hindi mahihirapang gamitin ng mga PWD or yung mga may problema sa vision nila. So yun. But basically, the business is about web development service, web design service. Same pa rin, but with free accessibility features na embedded dun sa site. So hindi siya additional fee. Wala siyang additional fee. Accessible siya. So yeah, target audiences, mostly ang mga nakukuha naming project is from the ang tawag dito, media production companies. Yun, kasi usually may mga nagbibigay sila, may mga clients sila na kailangan ng website, and most of the time they don't have expertise on web development, so kumukuha sila ng partner developer. So yun yung mostly nakukuha namin. And medyo diverse din yung naging target audience namin. Like may education, meron sa education sector, and meron pang yung mga sa construction. So medyo diverse pa rin. But yeah, so yun lang, make sure lang din talaga namin na lahat maganda yung contrast ng mga text, readable. Yun ang number one rule ko pagdating sa web development, is kailangan readable yung design, yung text, lahat kailangan makikita agad, mababasa ng mga lalo na yung matatanda, mahirap sa nila, sa vision nila yung kapag hindi contrast yung colors. Yun ang mga namin, yun yung mga number one concerns namin pagdating sa web design. So yun. Sa Sila, yung Sila app naman is it's just a side project of mine. Pero bro, actually, nakikita ko yan across the pages, yung Sila app. Kaya nga kita nakita, hinanap ko, sino ba yung founder nito, yung naggawa nito. And then, nung chinat kita, sobrang naging din ako, na nag-go ka sa invitation. Thank you. No problem, bro. Nagulat din ako actually. It's just a side project of mine kasi hindi naman ako mobile app developer. Nagmo-mobile app ako dati, but hindi ko siya todong pinursu. More on web development talaga ako. And alam mo naman ang Android, medyo hindi naman kalakasan yung computer natin before. So medyo ambagal na Android. So medyo tinawad na rin ako. Hindi siya sustainable for me if gagawin ko siya. Kung tatanggap ako ng mga Android projects before, kumbaga masyado bang time consuming, and matatagalan ba yung development? And I found out na yun nga, medyo matatagalan. Matagal ang development time. So, hindi ko na siya pinursu, and medyo mabagal din ang Android Studio sa akin. So, hindi ko na siya tinuloy, kaya nag-focus ako sa web. But now, since we have AI, we have Claude, we have ChatGPT and all, very easy for us to create these mobile apps. Diba? Talagang nag-boom yung mobile app development. And ako, I don't want to create another tracking app or kasi marami na ayokong makipagkumpetensya. And yun ang ko rin, na parang ayokong gumawa lang ng app. Gusto ko yung app makakatulong sa target audience ko. Sa gusto kong mga taong tulungan with app. So ako, being an educator, nabanggit ko nga, nagtuturo ako before pandemic, nagtuturo ako sa IT, pero wala na ako sa IT ngayon. Wala na ako sa teaching, sa academy. Parang naging combination of my teaching and yung pagiging mobile developer yung Sila app. Kasi ang Sila is, meron siyang lessons
about baybayin. So, tuturuan ka niya kung paano gamitin one by one yung mga baybayin letters. Parang 18 lessons siya 18 na lessons. and Yun nga, complete. nasilip ko siya So, pwede mo siya ma-complete within minutes or hours. So, depende sa pacing mo. So, wala kasi ako nakikitang ganun na nagtuturo ng baybayin. Although may mga baybayin app sa App Store or ano, but they are all, mostly of them are translators or transliterators. Wala. Text-to-speech ata din yung iba, di ba? Yes, may mga ganun. Which is okay lang naman. But for me na gustong makatulong sa mga gusto talagang aralin, kasi may mga gustong i-validate lang yung baybayin letters. Tama ba to? Kasi gusto ko ipatato. Parang ganun. But for the people who want to learn the baybayin script, to really learn the baybayin script, para sa kanila yung app. Gusto nilang aralin. Nandun yung lessons. So may lessons and practice and daily challenges. Yun, ganun yung ginawa ko. Sige bro. So ayun, speaking of building and innovation, since nandiyan na yung AI, so let's talk about building. So, nung ginagawa mo yung app mo, yung first MVP mo, gaano mo siya katagal ginawa? Or yung first prototype? First prototype, 2 days actually. Kasi simple lang naman yung app eh. Simple lang yung goal ng app. Ayoko rin kumbaga, syempre, oo, parang meron tayong Click Ally na inaasikaso. Ayoko rin naman na gumawa ng sobrang komplikadong app. Yes. Gusto ko lang din naman na parang simpleng app lang. Actually, di ba, sinabi ko, unang ano ko to side project ko lang to, personal project ko lang to. First mobile app ko to. Though alam ko gumawa ng system. Gumagawa ko ng system many years back. But for this side project na gusto ko lang gawin para sa mga gustong matuto ng baybayin. And I made it super easy, super, kumbaga, pag open mo ng Sila app, nandiyan na yung lessons, nandiyan na yung practice. Wala nang sign-ups and any ads. So, ganun lang kasimple. Talagang side project ko lang siya. Tipong naisip ko lang siya biglaan, and then ginawa ko na sa Claude, and then QA and all. So, ayun, yun yung naging ano ko. And ako ay self-taught din ng baybayin from Google Images, yung mga charts, inaaral ko siya manually. This time, what if meron na lang app na nandun na lang lahat ng lessons, ituturo sa'yo, babasahin mo na lang. And in just minutes or hours, matututo ka na. Dati kasi, pagka Google Images, yung mga charts, parang ilang araw or ilang buwan ko rin siyang inaral kasi ang hirap niyang makabisado. So, at wala kang way to practice. Talagang way mo lang to practice is to write the baybayin script on paper. So, why not gumawa ako ng parang keyboard and then nagka-translate na doon and pwede ko siyang i-translate back to the Latin alphabet. So, pwede mo practice into a single app with daily challenges para ma-push silang aralin palalo araw-araw yung baybayin. Kasi the more you use it, the more, of course, na matututo. Paulit-ulit. Ganun naman usually ang learning. Pag paulit-ulit mong ginagawa, matututo ka. Mamamaster mo, di ba? So, yun, ganun lang. Sobrang simple. Ayoko also na gawing paid yung app kasi libre lang naman mag-aral ng baybayin. Napakadali. Ayokong bigyan ng value yung ganun. Ayokong bigyan ng cost. So, yun. Super out of whim lang na. So, parang gusto kong gumawa ng baybayin app. Yun. And yeah, I'm happy to see yung Sila app na napapansin na ng
ng target audience. Oo. And yeah, fortunately din nakita rin ng mga kapwa developers. So, yeah. So ano bro, ito para yung question na to para sa mga viewers natin dito sa vlog. So ano yung biggest challenge mo as founder ng Click Ally? Okay, sa Click Ally, kasi matagal ko na siyang ginagawa. Like from freelancing pa lang, natuto na ako since third year college, my first project, outside project, hindi from school, outside project. So may kliyente na involved, paying client. Medyo matagal ko nang ginagawa yung client acquisition, yung marketing, though hindi ako super master ng marketing, but I can do my own marketing, I can do my own sales with my own skills. Yung mabebenta ko web development skills ko, but the most challenging part for me is to delegate the task. Delegate the task wherein gusto ko kasi, syempre, kapag tayo, creative tayo, gusto natin tayo yung gumagawa on our own, yung magiging product natin based sa style na gusto natin, di ba? And medyo mahirap mag-transition from my creative to a founder. Kasi kailangan mo mag-delegate, kailangan mo mag-scale ng company mo. So, definitely, hindi mo kailangan gawin yan mag-isa. Kukuha ka ng tao. And yun yung medyo mahirap for me as a creative. Kasi gusto ko, kung ano yung style ko before, ganun din yung magiging output. But, syempre, kailangan nating yun. Kailangan nating alisin sa isip natin yun kasi kailangan nating mag-scale. Though, madadaan naman sa training yung ganun. Pati-train naman natin yung mga tao natin and also yun yung naging struggle ko, delegation. But for the operations and all, pretty much okay lang for me. Nagagawa ko naman siya. Talagang mahirap lang sa akin bitawan yung task. No? So binibigay ko na lang yung mga low risk na task, binibigay ko either sa designer or sa interns, gano'n. But for the high risk na mga task, ako talaga yun. Gusto ko ako talaga yun. So, yun. Siguro, sa mga developer, ano yung piece of advice na pwede mong mabigay sa mga viewers ko dyan na developers? Developer, sila ba ay kailangan mo na nilang malaman kung saan nila gustong pumunta. Do they want to serve the clients or build a system or build an app? Kasi if they want to be to serve, kumbaga gagawa ng service, web development service, web design service, ibang path yun. Iba naman yung builder path, gagawa ka ng app for the people, for the mass, diba? So alamin mo kung saan ka mas comfortable. Do you want to build an app for katulad niya, Sila app na ina-download ng karamihan, or do you want to offer your web development or programming service para sa mga companies? So magkaiba kasi yun. Magkaiba ang ano nun. But mostly nagsa-start ang web developer journey natin sa service. Nag-offer tayo ng service natin para sa mga clients. Doon tayo natututo. Doon tayo nakakapag-build ng foundation natin as web developers or programmers. And then after that, kapag medyo confident na tayo and nakakita tayo or nakaisip tayo ng okay na MVP, and then that's the time that we can build those MVPs and offer them to the public, diba? So, ganon. Medyo kailangan nating bigyan ng pansin yung mindset. Yung mindset na if they aspire to
to be a programmer, to be a web developer, kailangan nilang iwanan yung pagiging mindset ng isang student. Yes, totoo. Totoo yan. Kasi yun Kailangan, yung in-apply ko dati kasi nag-self-taught din ako mm, and inaral ko yung pagiging web development ko, self-taught lang talaga. So, Kasi kapag, ayun. oo, sige bro. Since we're all building product din naman, so ayan. Mm, Gusto ko lang marinig yung thoughts mo dito sa Upamate. So, before kita mm. i-reach out, bro, have you heard Upamate na ba? Or nakita mo Actually, na ba? hindi pa. Oo, nalaman ko lang siya nung time na in-approach mo ko. And yeah, pretty basic idea of having an app or a web app Mm-mm. for landlords, di ba? Mm-mm. So, ako kasi may biyanan ako na landlady. And I think makakatulong sa kanya yun. And yeah, pero mostly, naging ano ko lang, pwede na ba ako magbigay ng comment, Ayan, bro? ano yung first Ano? impression mo? Oo, first impression, yeah, it's pretty clean. Maganda yung UI. And I know, ano naman, working yan, pareho tayong developer. Wala Yes. akong magiging concern about how it works, no? Ikaw ang nakakaalam yan. However, ako sa perspective ko na may biyanan na landlady or landlord, karamihan ng mga landlord sa atin, may mga edad na. Yes, Diba? yes. Usually. How old are your, bro, yung biyanan mo? Mga oldest Around age? 64, 63. Oo. Ganon. So, if they want to use the app, siguro medyo aanoin natin yung readability. Ikaw Okay. consider natin yung readability kasi yeah, tayo nababasa natin yung mga text kasi medyo ano pa yung eyesight natin. But for them, medyo mahihirapan sila when it comes to to read those texts na medyo mababa yung color contrast sa background, maliit yung font. So, yeah, yun yung gusto ko lang na siguro for improvement ng Upamate. If they want to use Upamate, karamihan dyan, medyo malalabo na rin yung mata, karamihan ng landlord sa atin. Unless they have children na sa kanila, mag-ooperate ng Upamate for them. But mostly, wala silang ganun. Sila mismo yung gagamit. Yes. If they, kumbaga, make it easy for them to read, to navigate, ganun lang. But overall, if you ask me about the functionality, o ikaw nakakaalam niyan, I know ano yan, perfect para sa kanila yan. Ang aking concern lang, Thank you so since much. I'm an advocate of accessibility, is to make it more readable for the elderly. Ganon. So, yun lang bro. So, do you think, bro, na it will scale ba or what? Sa tingin mo lang, bro, ano yung parang thoughts mo? Yeah, very unique yung idea. Tawag dito, hindi siya madalas, 'di ba, Mike? Ngayon ko nga lang narinig yung ganyan eh. Yung a system or an app that can help landlords. So, it's pretty fresh for me. So, and kapag mga ganun ng idea, most likely, ano yan, puputok yan in the near future. Naniniwala ako doon. As long as we are, kumbaga, continuously marketing it, selling it to the right audience, walang problema doon. Mag-aano yan. Mag-scale up yan. Kasi the more na may offer or magagamit siya ng target audience, the more na makakuha tayo ng true feedback from them, and that's the true feedback, the correct feedback na marireceive natin, doon magsisimula yung pag-scale. Doon magsisimula yung pag-angat ng pag-improve ng app natin. So, ayun. That's very nice. And sobrang, ayun, may natutunan din ako sa sinabi mo. And eto,
last question. Sa tingin mo, yung Upamate ba talaga ay na-solve niya ba yung real problem ng tenant? Ay, ng Yun landlord, tenant, sorry. Ng landlord, yun lang. sorry. Oo. Actually, hindi ko pa nga na ano, meron bang account ang tenant mo? Meron Meron. bro. Oo. Mm. Na kung Kasi saan, parang na-send mo sa akin is for the landlord, no? oo ata. Pero meron Mm. din yung tenant. Ah, but for ano, makakatulong yung ano, yung yung app, yung Upamate for those landlords na wala sa vicinity nung bahay or pinapaupahan. Like for example, yung binan ko kasi nagpapaupa siya sa Bicol, nandito siya sa San Mateo. So, it's pretty much easy for them to monitor those renters kung ginamit yung Upamate, 'di Oo. ba? It's online. So, as long as ano, kumbaga tama yung tama yung paggamit ng Upamate, may rules si landlord na at kailangan si tenant. So then every month i I don't know kung anong gagawin ni tenant sa app, but kung gagamitin ng tama yung app, I think talaga makakatulong yun para sa mga landlord na uh, gustong i-monitor yung kanilang mga pinaparentahan anywhere in the Philippines. So, ganun. Thank you so much bro. So, ayan, we're Mm-mm. on the closing remarks na. So, ano yung ano mo? Ano yung next big feature or update na plano mo sa Mhm. sarili mong journey ganun? Yeah, for me, gusto ko pa rin naman syempre talagang tuloy-tuloy na scale ang Click Ally. So, continuous ang marketing natin, continuous ang word of mouth. So, yun ang target natin. And for Sila, continuous din ang marketing and makakuha ng mga feedback from my users and sa mga gusto talaga mag-aral ng Sila. Actually, recently, nagamit siya ni Howie Severino and he approved the yung ginawa kong Sila app, yung lessons Congrats. doon and how yung user experience and natuwa naman ako doon kasi si Howie Severino, if you don't know, is an advocate of baybayin writing dito. Aside from journalism, nagko-conduct siya ng mga baybayin writing workshops. So, yeah, it's pretty much, gusto ko magtuloy-tuloy yung ganong traction ng Sila app sa mga totoong audience ko. Hindi sa, I know hindi siya para sa lahat and I'm okay with it. Kung makita siya ng mga gusto talagang matuto ng baybayin and that's my real goal naman. So, ayun, sana magtuloy-tuloy yung ganun. So ayun bro, may ano ka ba? May mga FB page ka ba na pwedeng makita ng viewers kung sakali? Yeah. Facebook.com/clickally. Ganun lang. And then Facebook.com/sila-app. So, yun yung mga page natin for our business and the app. For my content naman, facebook.com/nixlife. Iyaano ko na lang siguro pagka pinost natin itong video. So, yeah, kasi nagko-content din ako about a coder's life, no? Programmer's life. Nagko-content ako ng mga reels and funny skits, funny tawag dito, reels, no? Usually motivation and yeah, medyo may pagkakomedyante tayo sa TikTok. By the way, TikTok, tiktok.com/Nix Cruzalde. So, nandun din ako. So, ayun, bro, thank you so much sa time na inalat mo, sa pag-accept ng invite, and then sa mga feedback na binigay mo sa Upamate, and then sa positive feedback na binigay mo. And yeah, thank you so much, bro. Thank you so much din, bro. Maraming salamat sa pag-invite. Thank you din. So, ayun guys. Bro, thank you ah.
No problem, bro. This is your ano ba, third episode ba? Or matagal ka na nagaganito? Pang second, bro. Actually, Second. nilagyan ko ng twist yung ano kayo, yung vlog ko. So, ayan, ngayon, ang target ko lang naman is humingi ng feedback sa sa inyo, sa mga founders, sa mga tech, and then para lang mapakita ko na I'm Okay. serious about Upamate talaga sa mga viewers. But this is your, hindi na tayo recording, bro? Hindi na. Okay. Kasama ko pala yung bro, team ko ngayon. Hello. Hello. Ayan, hello. Magandang gabi po. Ayan. Hello. Good evening. Ayan. Nakikinig po pala kayo kanina. Sobrang amazing ng app. As you know, naka-share ko lang na kasama ko yung lolo ko. Kailangan big fonts and all that. So, sobrang, I hope you know na nakaka-help talaga yung mga accessible na websites. Kaya, Yes po. hindi Opo. na siya makapag-phone Ang gamit niya, tablet. Yun na yung phone niya. Kasi, Ako rin. Kaya, yun. Thank you. Thank you for building apps like that or website. You're welcome po. Kasi naalala ko lang yung biyanan ko and yung mother ko, gumagamit kasi ng tablet yung mother ko. So medyo nakikita ko medyo malalaki yung font na ginagamit niya. Pinalakihan niya. So and then nung nakita ko yung Upamate, sabi ko, mostly kasi ng mga landlady nasa ganung edad. So kailangan natin kumbaga i-present na maayos sa kanila. Without kumbaga pag open nila ng app, readable lahat, 'di ba? Ganun lang. But for the functionality, sabi ko nga kay sir, kayo naman na nakakaalam ng workflow niyan eh. So I know tama yung niyan, yung programming niyan So ako lang as a creative, sa perspective ng creative, sa designers, yun lang yung naging comment ko. Thank you, sir. Bro, na-mention mo pala na yung yung biyanan mo is landlady ba? Oo. Ayun bro, pagka kung pwedeng, kung sakali, maalok mo si Upamate. Gustuhan niya. Magkano niya, investment niya? Bro, yung pricing i-announce ko pa bukas sa landing page. Pwede ko i-share sa'yo, bro. Okay. Is this your first app ba na ipapublic mo? Yeah, first app. And ayun, yung team ko, sabi mo nga, di ba, hindi mag-work ang isang application kung mag-isa ka lang. Yes, medyo, unless, ito nga, sabi ko nga, actually, itong Sila, ako lang to. Pero kasi ang Sila naman napakaliit na app lang. So, carry na ng powers to yun. But, yan, yung ganyan na paid service, kailangan talaga ng team yan. Para maraming mata, maraming brain ang mag-check and all. So, yun. Thank you. Pero nakapag-reach out ka na ba bro sa mga halimbawa, Facebook group ng mga landlord or gano'n? Landlord. Sa Facebook group lang, pinopost ko lang yung mga content ko, tsaka yung mga banner. So far, ganun yung approach na ginagawa ko ngayon. Yeah, I suggest lang din bro na kumbaga much focus on that perspective than getting feedback from fellow app developers. It's okay, walang problema doon. Kumbaga magtutulungan naman tayo in that way. But to see the real problem ng app, kung ano yung gusto ng audience, kailangan yun yung sundin natin. So, kailangan talagang targetin natin yung mga landlord talaga. So, I don't know if my Facebook group ng mga landlord, I don't know. Parang, wala akong ba-imagine na ganun. But, yeah, definitely, medyo kailangan natin maghanap ng mga, kung saan naglalagay yung mga landlord online. Kung meron mang ganun. So, maganda yon. Thank you, bro. Thank you sa time. Thank you rin, bro. Bye-bye. Alright. Thank you. Bye-bye. Sige. More power, bro. More power din sa'yo, bro. Thank you. Ayun, sir. Tapos na. Dali ng kape daw.